Coming! Welcome to our first episode ng Atin Lang! Woo! Welcome to Atin Lang with SB19. Bakit atin lang? Kasi syempre, alam niyo, very intimate yung usapan natin dito. Nasa isang kama tayo. Between Parang us iba nga and naisip the ko lagi. listeners. Kasi alam niyo, first time natin magkakasama sa isang kama. O hindi, nagtabi-tabi tayo sa sa banig, nasa Korea tayo. Alam mo, pinaka gusto kong sama-sama natin sa kama nung nasa Zamboanga ata tayo nun. Tapos may pinanonood tayong movie nun. Oo. Tapos meron Kayong apat lang nasa isang kama, nasa kabilang kama. Kaya wala na, hindi mo makita yung pinanood natin. Sabi mo sa akin nun, Diyos, ulo. Pero alam nyo guys, sobrang excited ko sa podcast na ito. Kasi alam nyo, kami, kahit na magkakasama kami lagi, puro kalokohan lang ang mga pinag-uusapan namin pag magkakasama kami. So parang hindi seryoso. Parang hindi seryoso. Ngayon, seryoso na. Hindi ka sure. Hindi ka sure, pero tingnan natin kung ano mangyayari. Ano bang magiging usapan natin ngayong araw na to? Why not pag-usapan natin yung sinagutan natin kanina? Sinagutan? Anong sinagutan natin kanina? FYI, nagsagot kayo ng MBTI. MBTI. Personality. MBTI. MBTI. Ayun, maganda yan. Actually, naniniwala ba kayo dun sa personality test na yun? Hindi. Parang Kaninong ko nang gagamitin Para natin? siyang sigurong parang horoscope na parang hindi ka Guide. naniniwala pero pwede mo siyang gawing guide. Tsaka yung pagsagot mo kasi doon, depende sa Kung ano yung current current, situation yeah. mo. Nagbabago. Tsaka kung paano rin yung mindset mo currently. Kung ano yung, minsan kasi you tend to portray an ideal personality Tama, instead tama. of ikaw mismo, di ba? Actually, nakausap ko rin si Mama Mac kanina. Parang tinanong ko sa kanya. Sabi niya dati, nung may question kasi doon na kung iniisip niya pa rin ba yung mga bagay na iniisip sa kanya or tingin sa kanya ng mga tao. Nung bata-bata pa siya, iniisip niya daw sobrang affected siya. Pero ngayon, medyo nag-mature na siya, mas Nagbabago talagang MBTI. Pero it is actually changing naman. Kung ano yung personality mo, it hones you yung life experiences mo. Ano ba yung lumabas sa inyo kanina? Ano yung lumabas sa'yo? Ay, huwag niyo tanongin kung ano lumabas sa akin. Kasi Ano lumabas sa'yo? nandito sa phone ko yung lumabas sa akin. Kayo muna, ano ba? Ano lumabas Ako, ay lumabas sa akin ay INTJ ba yun? INTJ. That's parang architect. Pero meron pa yung Same kay Ken. meron pa yung variant. Yung variant, A tsaka T. INTJ. INTJ. T. A tsaka T. Ang lumabas sa akin ay A yung lumabas sa akin. So, yung ibig sabihin daw nun, assertive architect ka daw. Parang ganun. Ikaw, INTJ ka rin. Multiple times ko na tinake to INTJ. Lagi Bakit to lang? sa akin. Multiple? Kaya nga. Kaya mo, take 2 lang. Hindi, multiple times ko na tinake. Okay. Teka, slow. Take two. Okay. INTJ. Means, dati Anong assertive. variant? Ngayon, yung T. Naging T na. Naging T. Ay, grabe. Naging T na. Same. Ikaw ba, natandaan mo kung ano yung nasa nakama? A din sa akin. Oh. Ako, ever since, INFJ, T. Ano yung ibig sabihin nun? Ano Ano yung daw? pinaka-profession Advocate. niya? Advocate. So, ano ka sa mga Advocate. movement? Bakit ka advocate? Advocacy. Hindi ko alam. Sabi, advocates are quiet visionaries, often serving as inspiring and tireless idealists. Idealist ka pala eh. Delikado din yan minsan. Oh, ikaw, Stel. Sa akin, nung tinake ko to before, parang 2 years ago. Same lang sa lumabas ngayon. Talaga. Pero ang pinagtataka, kaya hindi ako naniniwala kasi nga, tulad ng sabi ni Mama Mac, may mga answers siya before na different na sa views and ginagawa niya today. Pero ganun yung sa akin, pero same pa rin yung lumabas. So, hindi ko sure kung siguro yung major na nagbago is, yung major na yung malaking bagay siguro na nasagutan ko is same pa rin. Pero yung mga maliliit na bagay na nag-iba, hindi siya counted siguro. Pero yung lumabas sa akin, same. ENFJ, T.
For reference, si Mama Mac. Pero ito nakalagay dito kasi dalawa artist. protagonist. Yeah, protagonist. Grabe Yeah. Kumbaga na center of attraction ka palagi. Bida Protagonists palagi. are inspiring, optimist, readily taking action. Kumbaga, to do ano ka, what hindi ka feels right. villain. Oh. Pwede mo bang ipataasan ng aircon? parang init eh. Medyo umiinit na yung usapan eh. Baliktad. Hindi, pababa, sorry. Parang spaghetti pala yan. Oo nga pala. At pababa. Okay. So, Yan. yun. Same pa rin lumabas sa akin. Hindi, para malaman natin kung ano yung mga tanong. Baka pwede natin Sagutin basahin. natin ulit. Tingnan natin. Pag-usapan natin. Ito. Parang basahin natin as a group. Baka mamaya mag-iba ulit bigla yung ano. Okay. Ang number 1 question, you regularly make new friends. You regularly make new friends. Ano sagot niyo dyan? Ako disagree. Strongly. Ako rin. Talaga? Very. Kasi di ba hindi naman ako lumalabas masyado ng bahay. Tapos, yung mga kaibigan ko, bilang lang talaga sa kamay. Tapos yung mga tinuturing ko rin closest friends before, parang hindi ko na rin masyado nakakausap. Kasi tayo na lang lagi magkakasama eh. Wala naman ako yung parang, uy, tara, labas tayo. Gets. Same. Ako, ang sagot ko dyan, Parang- super agree. Parang Yeah. disagree ako sinabi mo, wala akong tara labas tayo. Parang always ka naman kay Stay. Uy, Hindi, labas amin tayo. sila. Kasi Na friends. Kasi yung question, New friends. regularly make new New friends. friends. Parang New friends. lumalabas ka lagi para makakaroon ng maraming kaibigan. Oo. Ako, ang sagot ko dyan, super agree ako. Kasi di ba parang kilala niyo naman ako na every time na parang pag may nakikilala tayong bagong tao, talagang I do my best Bestie. and try my best na talagang maging kaklose sila kagad. Especially pag yung vibe ng tao, pasok sa vibe natin. Pagpasok talaga, pagpasok yung sa vibe, feel mo. talagang magaan, tapos parang hindi siya yung, alam mo yun, yung ibang tao na porket SB19 tayo, gagawin nila yung best nila para maging close agad tayo. Yun yung now-off tayo eh. Pero pag yung mga taong, alam mo yun, chill lang sila, parang hindi tayo masyadong parang hindi artist yung trato sa atin. Hindi pilit yung, Oo, yung parang ganun. interaction. Gusto kasi namin yung parang yung parang normal na tao yung touring sa amin. Ayaw namin ng superstar treatment kasi sobrang off talaga. Parang ang hirap din simulan ng isang relationship kapag meron na agad gap between Yeah. yung estado niyo sa buhay. Kumbaga, kuwari, siya, presidente, tapos ikaw medyo ka lang, normal na tao ka lang, so lagi ka ng, sir, ganun ka na lagi. Instead of meeting halfway na friends kayo or strangers, total strangers kayo Grabe. na, uy, sino ka? Ako to, ikaw to, ganun. Parang, Speaking of president, alam mo ba isa rin sa ENFJT si Barack Obama? Sinerch mo talaga. Lumabas siya. Lalabas kasi Nakita ko yan. similar mga similar. Lumabas. yung INTJ, nakakita rin ako kanina. Next question. You spend a lot of your free time exploring various random topics that pique your interest. Ikaw. Halos Siyempre. strongly agree ako dyan. Strongly agree. Bakit? Ako hindi masyado. Ako din. Ako rin. Parang, hindi naman ako hindi nag-explore, pero hindi lang ako nagsispend ng maraming time Oo. sa pag-explore Kasi masyado. kumbaga, kung ano yung interest mo, syempre mas dun ka, gusto mo ma-involve, pero kung feeling mo naman hindi ka ganun ka, feeling mo magbibigay ng something about that, ba't ka pa magsasayang ng panahon? For me. Feeling ko rin, baka rin sa personality ko na hindi, parang konti lang din yung nagpipick ng interest ko. Parang possible din na may ganon. Pero yun lang, hindi Parang ako yung sagot ko masyado. dyan kanina, nasa gitna. Kasi Neutral. kumbaga, depende naman Yeah, sa depende. Depende Ganun. naman. Sa akin, ang sagot ko rin, strongly agree. Strongly agree ako dyan. Kasi parang, ako kasi, siguro hindi naman sa yung parang attention span ko sa isang bagay. Parang mabilis, Tapos parang, dati, yung madalas kong ginagawa nung college ako, yung Wikipedia, lagi ako yung random article. Para, pag nag-click ka ng random article, may lalabas doon. Tapos parang, for me, okay, may ganun palang bagay. Parang new knowledge sa akin. Though hindi siya totally nagpipick ng interest ko or gustong bagay. At least parang Something new. okay, may ganun pala. Tapos ngayon, nagagamit ko siya sa mga songs. Like, kahit hindi ko siya totally alam. Or in-depth May na idea alam ka na about alam. Pwede kong magamit sa reference sa lyrics. Parang may ganito palang bagay, ganun. Kahit sa games, di ba? Parang ikaw lagi yung marami kang tinatry na games, tapos nagpapalit-palit ka rin agad. Oo, nagpapalit ako agad. Kasi wala akong kalaro. Kasi pag may kalaro ako, hindi na akong papalit. Ayan. Ako, Alam I mo tend to- na may bubog pa rin ako dun, ha? I tend to rin talaga, explore. Parang kahit ano. Kasi parang, well, si Pablo kasi mabilis yung niya. Siguro sa akin na meron din na parang attention span ko medyo maikli lang rin. And curious ako sa maraming bagay lagi, as in, yung parang malaro talaga yung utak ko. Like, napaka-konti pa lang na-explore natin compared sa buong
pwede natin kaya ma-explore. Itong Earth nga, hindi pa natin na-explore 100%. Oh, yung underwater, di ba? Yeah. Ito si Ken, maraming ano eh. Kasi pag si Ken nakakausap ko to, marami din siyang mga bagay na ina-open na nagugulat ako. Parang si Ken pala interested sa ganong bagay. Like parang yung sa mga UFOs, may mga take din siya sa Naka-explore na to outside the world aliens, eh. diba? Hindi, kasi yung Earth kasi, di ba? Oh, yan. Ano siya, made of water talaga yung Earth. Parang ilang % lang yung land sa Earth. So, may, di ba magayang ano dati, in-explore nila yung Earth pero nawala sila. Kumbaga, hindi na sila nakabalik ever. So, feel ko lang unexplorable talaga yung Earth until this time. Siguro aabot pa yung time. Sobrang many years pa Yung bago nila underwater, ma-explore. never pa na-explore ng mga scientists. 5% pa lang ng water ang na-explore. Yan. Kaya isipin nyo yun. Hindi nyo kaya isipin. Next question. Seeing other people cry can easily make you feel like you want to cry too. Ay, ayan yung isa sa akin, bago sa sagot ko. Ako, Nagbago na raw yung sagot ni Stella. ako dito, Yung sagot ko dyan. ako dati, strongly disagree. Pero ngayon, yung gitna yung sagot ko. Neutral. Kasi alam mo, lalo na pag close sa'yo yung tao, tapos alam mo na same kayo ng experience na pinagdadaan. Kuwari tayo 5, na parang, kuwari may nangyari sa'yo, na alam kong, shit, ayak ako. Kasi, pero alam mo yun, parang mararamdaman mo rin, kasi parang, iisa tayo ng takbo ng buhay, iisa yung pinapupuntahan natin, and yung experiences na yun, nagugat yun dahil may mga nangyayari sa buhay natin na pare-pares tayong dinadaan sa ngayon. So, kapag kuwari, let's say nakakalungkot na iiyak ka, apektado rin. Apektado ka rin parang kahit papano. Though hindi ka talaga iiyak, pero parang hindi mo masolusyonan agad kasi parang pares kayo ng pinagdadaanan eh. Di ba? Kuwari ikaw. Huwag mo kay turo. Huwag mo kay turo. Hindi, sige, hindi ka Hindi ako. Hindi kasi kuwari, isipin mo, nasa loob kayo ng isang jar. Nakulong kayo sa loob ng isang jar. Malungkot yung isa mong friend. So ikaw, malungkot ka rin. Kasi pares kayo nasa loob ng jar eh. Kumbaga, pares kayo ng problema ang hinaharap. Tama naman. Gets ba? Tama kasi yung sinasabi mo, basta nakaka-relate ka. I think it's same thing with everyone. Basta nakaka-relate ka rin sa Pero yung... Pag hindi ko kilala. pag hindi mo masyadong pag hindi mo Kaya masyadong... neutral lang yung sagot niya. Ako dati, sagot ko dyan, super agree ako. Kasi dati, kumbaga, ako nga kahit di ko kakilala eh. Kahit basta makita ko lang, nakita ko lang siya umiyak, tas malaman ko yung reason ng pag-iyak niya. Parang mabilis akong maawa. Ganun ako before. Tas diba kahit sa movie, basta matouch lang ako ng super, may iyak na talaga ako. Pero yung sa movie naman, iba na yun. Iba na yun. Pero pagka talaga kakilala ko or hindi, once na malaman ko yung reason ba't sila malungkot, alam mo yun, nadadala kagad ako. Pero ngayon siguro, dahil din sa sinubok na tayo ng panahon na ang dami natin pinagdaanan, or siguro experiences na din, parang yung pag-iyak, parang hindi na ako masyadong... Tingnan mo, subukan mo ako ngayon. Tingnan mo, iyak ako. Hindi ka na strongly agree. Strong ka na lang. Pero ngayon, sinagot ko siya ng nasa middle. Neutral. Kasi depende pa rin eh. Depende pa rin talaga. Depende. Kuwari ikaw, mamatayan ka ng pusa ngayon. Ay, oo, iyak ka talaga. Kahit ako, may iyak ako eh. Namimiss ko na Ang good naman ng example mo. Thanks ha. Ako din, middle lang din ako dyan. Actually, agree ako dito. Agree. Ilang agree? Feeling ko, magaling lang ako magpigil ng luha, pero naiiyak talaga ako Try pag... nga. Inside. So, hindi mo pinapakita. Yeah. May plastic. Oy! Ikaw, Ken. Ano sagot mo dun? Hindi. Hindi. Disagree ka. Disagree ako. As in, total disagree. Three number. Kita naman sa character mo din. Time na nagsagot lang siguro ako, more on iniisip ko lang yung, kaya nga, di ba, parang pinuput mo yung shoes mo sa iba't ibang, kumbaga, more on situation, more on situation. Ay, kumbaga, situation. Pero pagdating, siguro nag-disagree ako kasi nga, iniisip ko lang sarili ko sa iba't ibang situation, kumbaga, in general. So, Wait, sagutin. Depende sa bagay siguro na depende siguro sa bagay na ating pag-uusapan. Siguro may mga time siguro na gano'n. Siguro random na Pero hindi iiyak. Kumbaga, sumisympathize ka lang sa isang tao. Kumbaga. Alam mo yung pag may umiyak, hindi mo alam yung gagawin mo. Minsan ganun, madalas may ganun ako. ganun, Kumbaga parang pag birthday mo, nakakantahan ka ng happy birthday, hindi mo alam yung gagawin. Awkward doon. Parang pag may umiyak, parang hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi parang ano yan, anong gagawin ko? Tutulungan ko ba siya? Papatahanin ko ba siya? Pero kasi may mga ibang tao na ayaw nila na parang kinokonsole sila. Yung iba gusto kinocomfort. Gusto kinocomfort. Yung iba gusto naman, ay hayaan mo ko mapag-isa, ganun. Hahanapin ko muna yung sarili ko. Ayaw, niwala ko. May linya. Alam mo, hindi mo alam yung sarili mo kung, oh my God.
Mapagano ka na. Kumbaga situational nga siya. Nay na ko na Na-excite ulit ako sa ano dyan. Natandaan mo ba? May isang topic dito na excite akong daanan. You often make a backup plan for a backup plan. Ako yes. Mamaya. Daanan naman natin yun Siguro Ano na, nasa sorry? ako You dyan. often make a backup plan for a backup plan. So, kumbaga may backup plan ka na, may Backup may plan pa yun. May plan B ka, tsaka may plan C ka pa. Ako I strongly agree. Siguro level 3 or 4 ako dyan. Walang 4 men? Level 2 or 3. Grabe yung backup mo, Umabot ka na lumagpas. sana. Ako siguro dyan, level 1.5. Level 1. Lagi ako may backup plan, pero hindi ako laging may backup plan. Black. Hindi ako laging may type C. Kasi yung backup... Type C. type C. Plan C. Plan C. Kasi alam ko yung plan B ko, natama na yun. Parang ganun. Okay. He's a wise man. Ako, kaya siguro lagi may backup plan. Kasi parang, since may love sa video games, laging you have to, parang may worst case scenario lagi. So parang, pag lugi na kayo, kailangan ko lagi nag-iisip. Like syempre sa family ko din, everything na nangyayari sa buhay ko. Parang, minsan talaga, madalas, parang napapansin ko, hindi rin talaga nagpa-fall into places yung mga nangyayari. So, kailangan mo talaga lagi. Natutulong ko sa buhay ko, may backup plan. Tama naman. Ikaw, ilang backup plan gamit mo? Ako, lagi akong may backup plan kasi as an overthinker, parang inisip ko, paano pag ano? Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Kaya lagi kong nagba-backup plan. Pero hindi naman like laging every time may backup plan. Pero most of the time, madalas, meron. Pero alam mo, yung ibang tao, hindi rin sila ma-backup plan. Alam mo kung bakit? Meron silang thinking na, Yun na yun. hindi, It is nangyayari what it yan is. for a reason. May mga Kumbaga, pag dumating na yung bagay na yun, saka lang sila kikilos. Kasi pag parang sa kanila, parang waste of time or hindi naman waste of time. Kasi pag pinisip mo pa yung future masyado, parang yung energy mo, instead na ginagawa mo na ngayon, parang kumikilos ka sa for now, parang nag-iisip ka And na for the ng, future. ginagamit mo na yung energy mo para isipin yung mga... Yeah, ganun ako. nangyayari. Ganun ako. Tama naman actually yun. Kasi parang you create opportunity, you have to create the opportunities din eh. Pag minsan, Be di ba? ready. Minsan talaga hindi mapupunta sa tamang sa tamang bagay yung mga pinaplano mo eh. So kailangan kahit pa paano, pag na-discarril or nawala sa track, meron kang plano. Yung iba, very adaptable. Ikaw, ano sagot mo doon? Ano? Ako nag-agree lang ako sa inyo. Hindi, I mean, sagot mo doon. Sagot mo. Hindi, sa akin, may backup plan. May backup plan. Pero, gaya ng sinabi ko kayo na, very situational pa rin. Gitna ka lang doon. Gitna ako. Ikaw, Stel. Ako feeling ko itong question na to yung naging isang malaking factor bakit ako ENFJ. Ano? Kasi parang I make plan B. Pero pag hindi kasi nag-work yung plan A, ipipilit ko siyang mag-work. Gets. So parang hindi ako papayag na yung una kong plan, syempre mas doon ako ready, prepared ako. Parang dun. yun yung best option for you. Tapos hindi siya mag-work, maiinis agad ako. Sabi ko, ba't ganun? Parang hindi nagpo-fall into place lahat. So ipipilit ko siyang mangyari. Fall into place. Fall into place The Okay, phrase guys. is the phrase. Yung kay Ken it's a dapat phrase. kasi nakalagay offense. So kung madalas or hindi. Oh, depende kung may close din. Sige, siguro. Open or hindi masyado. Ha? Kung madalas ka ba or lagi akong hindi? may backup plan din naman. Kasi, mas din ako agree. Kumbaga, same siguro sa iyo, medyo overthinker din ako. Full on what if din ako. What if. And gaya ng sabi rin ni Stel, pag hindi nag-work, minsan pag wala ng choice, kailangan kong ipilit. Kailangan ipilit. Parang ganun din. Or, may time din na parang, okay, wag na lang talaga. So, Pero may na-meet na kayong person na very laid back. Paano laid back? Laid back, kumbaga, may problema. Okay lang yan. Parang may mga ganun tao. Di ba may mga ganun tao? May mga ganun tao Na talaga. parang, minsan, kailangan mo rin sila sa circle mo. Kasi minsan nga, parang, ikaw, overthinker ka. Kailangan mo ng assurance lagi na magagawa mo yung mga bagay-bagay. Okay, next. Okay, next. You usually stay calm even under a lot of pressure. Ano sagot? Ako strongly agree ako. Ako strongly disagree. Ako naman, Ayoko na pressure. alam ko, gets ko yun. Ako naman, ano lang ako dito, 1.5 ulit, na-agree. 1.5 na-agree. Kaya rin siguro ako kanina, parang lagi ako may backup plan kasi weakness ko mag-work under pressure. Kaya lagi yung mga bagay, pinaplano ko na siya ahead of time, ginagawa ko siya before malayo pa sa deadline kasi ayokong napipressure ako with the deadline, with the things na kailangan gawin. Gets ko yan. Actually, Feel ko iniisip mo dyan, siguro yung iniisip mo dyan sa mga bagay na yan, habang sumasagot ka yan, yung school mo, no? School works mo. Hindi naman, until all through. pero i-relate ko yung answer ko kay Ja.
Kasi dati ako rin, parang Oo. wala akong pakialam. Parang kaya-kaya ko na para mag-stay calm under pressure. Pero ngayon kasi parang pag iba rin kasi depende ko saan ka nagtatrabaho. Kumbaga, if you're working in a group scenario, kahit nakalmado ka, minsan kailangan mo makiramdam sa tao sa paligid mo. Kuwari ako, parang yung normal state ko kasi, parang push hard, kaya, parang hindi mo alam, napapressure na pala yung tao sa paligid mo. Kumbaga, kuwari dati kay Justin, kuwari nawawala sa tono, Recording, tas practice. kuwari nagre-road kasi may ng kapatid ko, pag normal lang sa akin yung pag wala sa tono, gumaganyan ako. Pero sa kanya, ulitin nga natin yan, alam ko mali yan, parang ganun siya yung reaction niya, parang positive reaction siya. Pero nung naranasan ko sa group, parang hindi pala ganun. Yung normal na Iba-iba reaction yung ko, parang oh my God, na parang di pala nakakatulog Lalong minsan, lalong nakaka-down. So, parang yung ever since na ganun, hindi ko rin masyadong pinapakita na sobrang confident ako sa gagawin ko, sa mga bagay. Parang laging kalmado lang. Tapos pakiramdam sa paligid. Ganun yung mga naging Consideration with the environment. Kaya. Siguro ako, 2, ganun. Or minsan Agree. 3. Depende kasi sa situation. Like for example, mga situation na siguro yung mga napagdaanan ko na before or pinaka-compare ko kasi lagi sa kung ano yung napagdaanan na before. Parang ganon. Kung baga na-hone ka na ng buhay, so alam mo na, kung dati nga, ganito, kung dati nga hindi kami kumakain. Parang ganon. Kung dati nga, wala kami mapag-practicean, ganon. So, medyo chill na ngayon. Yung parang naiisip ko na, kahit pa paano ngayon, it's not that bad. Parang ganon. parang umalwa na yung buhay ngayon. Kaya mas marami bagyo pa tayo na pagdaanan. ano pa yung ipe-pressure mo? Kung ano mawala man lahat, ganoon talaga. Kailangan mo lang talagang mag-decide for something na logical instead of mag-procrastinate ka, di ba? Kayo ba? Pero feeling ko, si Stel, di kalmado lang din naman. Ako before, pagka may problem, nagpapanik ako. Kasi, personally, before wala pa naman ako masyadong experience sa bukod sa life, I mean sa career talaga, sa ganitong klaseng path. Sa industry, Diba? So, pagka may problem, talagang isipin mong mabuti, magpapanik ka. Pero ngayon nga, na meron na tayong experiences, meron na tayong mga people na nagsasabi sa atin. Actually, yung ganitong attitude nga, na parang wag magpanik pag may problem, nakuha ko to recently. Masasabi ko siyang recently kasi recently lang natin sila na-meet sa Team Rain XM. Kasi yung ganong attitude nakita ko sa kanila, yung ganong personality. Si Sir Rain, alam mo yung kahit may problem, parang siya, wait gagawa natin ng paraan. Ganon siya lagi. So nung nakita ko yun, sabi ko, ang ganda namang ang ganda namang i-practice sa sarili. Parang alam mo yun, sobrang bigat ng kailangan mong gawin or problemado ka sa isang bagay. Pero kaya mong maging chill, imbis na isipin mabuti, trabahuhin mo. Sabi mo nga, ganun. Yung problema, pinoproblema pa, di ba? Dapat yung problema. Exactly. Wait lang. Tigil tayo, isip tayo, solusyonan natin. Yeah. Shout out sa iyo, Miss Rain and Miss... Ano ba yan? Ang dami nating problema. Miss Rain and Miss M. Shout out sa inyo. Huwag nang problemahin. Problema kasi na nga yun. Kung kaya gawan ng paraan, gagawan at gagawan. Di kung sa dulo, wala kang nagawa, at least ginawa mo yung bagay na pwede mong gawin. Hindi for you. Baka hindi for you. Depende rin minsan sa weight, diba? Pero yun nga, talagang susubukin ka talaga ng panahon para ma-practice yan. Ang sagot ko dyan ay napapractice din siya. Disagree point 1. You're listening to Atin Lang with SB19. Exclusive on Spotify. Sige, kalmado lang. Kalmado naman yan. Kalmado ako. Most of the time, kalmado lang. Oh my God, late na ako. Parang, si Oh my God. Kanina nga. Sabi niya, oh my God, late na ako. Maliligo na ako. Kahapon nga sa concert na nakaayos na ako, pababa na ng 12. Siya tulog pa. Sabi ko, Ken, nakagano ba siya? Hindi kasi kasi ako kahapon wala akong tulog talaga. Yun lang yung time na nakatulog ako, di ba? Ay. Yun lang yung bakit? time na Masaya ka ba sa Masaya ka ba ngayon na ako na yung karoon mo? Nakatulog ako ng matiwasay naman. Pag nag-a-alarm nga ako, tumatakbo ako sa cellphone ko. Biwangon ako bigla. Nagugulat tayo. Hayop si Justin, sa kanya nagugulat ako. Iba-iba rin talaga kami nasagot no? Stig. Ito, finding new friends, about friends. Finding new friends. At social events, let's get back on track. You rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. Alam mo, bago tayo sumagot lahat, tayo may obligasyon agad tayo na
Oh, Pablo po. Yan, ganyan. Pero, pag nasa isang circle tayo, ako honestly, disagree talaga ako. Ako, pagka may bagong tayong nakakilala, syempre nga, obligado tayong, hi, I'm Pablo, I'm ganyan, papakilala tayo. Pero ako kasi yung klase ng tao na pag may bagong kakilala, syempre kakausapin mo. Pero kakausapin ko pa rin syempre. Kakapain ka na. Oo, parang hindi, I mean, meron ka mang weapon dyan. I mean, syempre kakausapin, kikilalanin mo. Pero at the same time, yung mga taong kakilala ko na, syempre, kakausapin ko pa din. I mean, parang kasi nga dahil nga super friendly ako, parang balance talaga, balance. Kasi may mga ibang tao na hindi kinakausap yung hi, I'm Pablo, thank you po so much, thank you. Tapos alis na. Oh, ganun. Alam mo, ako naman, may pagka people pleaser ako. Pero, people pleaser na parang ikaw, uy, parang ano ka, ganyan, may si bagong Pablo, tao, tatago ako sa likod ng isang tao, still, uy, kausapin mo, ganyan si Pablo, parang ganun, o kaya, yung kakausapin ko lang yung mga tao na, Vibe yung mga mo talagang, kilala ko na talaga. Tapos pag lumapit yun, saka susundot-sundot lang naman. Ay, apo, mga ganyan. Hilig mo sa ganun no? Tapos pupunta ka sa likod mo, ano nga pangalan ng ano? Ano nga pangalan? Iya ako kausapin, nakalimutan ko yung pangalan. Tingin ko si Stel eh. Kumbaga, parang may etiquette yung artista, di ba? Pag nasa ano ka talaga, parang you have to get along with everyone as an artist. Ano? Wala. Thank you. Lagi akong inaano nito. Lagi akong inaano. Si Stel, napaka-ano to na very artista. Very kami kasi ni Stel, opposite kaming dalawa. Kumbaga, yung ano namin, yung ugali namin ni Stel. Si Ken, ganyan siya. Kahit sa nakakagi siya, kukuya ako eh. Usually, pag nag-iisip ako, naging ganyan yung ano ko, pa ako. Okay. Sorry. Ano yung meron siya kinikwento? Sabi ko, opposite kami ni Stel na ugali. Si Stel very shine bright like a diamond. Wow. Ikaw. Ako naman parang, pero sa industry natin, no, parang requirement siya, no? Oo. Parang kahit requirement minsan, talaga. Sa totoo, pagod ka na mag-smile, pagod ka na kumausap. pero still, you have to. Kasi, you have to. pakikisama sa mga tao naman, ganun. Kasi yung tao parang tinuturing tayo as their inspiration, parang tayo yung nagpapabuti ng araw nila. So parang kung tayo yung magiging dahilan din ng hindi pagiging mabuting araw nila. Tsaka sa industry natin, parang all eyes on you eh. Kumbaga, konting kilos mo, lahat ng tao nakaabang dyan. Hindi mo alam anong iniisip ng isa, hindi mo alam anong iniisip ng isa sa'yo. So, kumbaga, most of the time, you have to show parang bright aura or mood para parang very approachable na tao siya, approachable na tao, so ganun. Ako doon, strongly agree ako na really lang ako mag-approach ng ibang tao sa isang social event. Parang, syempre, as mahihain. Pag ang kakausapin ko nga lang, hindi yung mga taong kakilala ko eh. Taong kaklose ko lang yung kakausapin ko eh. Pero, ang ano ko rin, parang napansin ko naman, ang nangyayari madalas, sila yung kumakausap sa akin. Kasi nag-smile. Lagi naman ako nakasmile. Nagtingin lang ako. Pero ako, wala lumalapit sa akin kasi lagi daw ako nakasimangot. Parang intimidating ka kasi. Parang lagi daw galit ako yung itsura ko. Kasi naman yung the way ka tumingin. Facial features mo siguro. The way naman kasi tumingin si Pablo, di ba? Feeling ko sa'yo, may mga body language ka na hindi na tao. Di ba may gumano minsan, pagka na ka, hindi nila alam sa sarili mo lang yun or what. Akala nila, syempre, ayaw niya ata sa akin, parang ganon. Lagi ka nakaganto. Lagi siya nakaganto. Pero sa akin siya, may one or two na disagree. Rare. Kasi mas natural sa akin yun na yung find opportunity nakipag-usap ako sa tao. Hindi, sa akin talaga yun. It's a trait. Siguro, family namin, halos lahat ganun eh. So, parang outspoken. Ako, sanay ako yung na sagot ganun. ko dyan ata, parang strongly agree ata ako dyan. Parang full, yung pinakamalaking bilog na green. And most probably kasi dyan, feeling ko dyan, yan din yung reason bakit ako nandito ngayon. Alam mo, dinatry ko rin yan pag mag-approach ako ng tao. Pero sobrang nahihirapan ako mag-isip ng topic na iisipan. Parang mangyayari, mag-approach ako, sige, tatry ko. May topic akong sasabihin. Tapos, parang ang mangyayari, yung sagot dun sa sasabihin ko, one-liner lang. After yung sumagot, wala nang follow-up. Kailan ko ulit mag-isip ng another topic. Parang ang hirap-hirap mag-isip. Bata-bata pa ako nito.
parang, di ba, nag-uusap ka, try ko makipag-usap. Tapos, alam mo yung point, alam mo na pag dadating na sa silence yung usapan eh. Tapos pagdating sa silence, kumanta ka, tapos napatingin ako ng ganyan sa kanya, tapos nahiya ako lalo. Bakit ka kumanta? Ang awkward mo naman. Kasi Wala nang masabi. Kasi alam mo yun, merong point na kare, nag-uusap kayo as a group, tapos biglang aalis yung kasama mo, tapos dalawa na lang kayo. Hindi mo naman, parang feeling ko kasi medyo people pleaser talaga kayo, na parang ayoko na magkakaroon ng friction, awkward or friction or something. Parang, oh my God, kailangan ko may gawin something. Tapos, hindi ko matandaan kung ano yung kinanta ko, pero napakanta ko. Tapos medyo may move back na gano'n. Nakakatawa talaga. Hindi ko makakalimutan yung time na yun. College ako nun. Pero totoo, natututunan din naman yan. Kasi parang, let's go. Meron akong nabasa na parang ano yung starter something topic Conversation starter. Parang ganyan, parang Starter pack. tatanong mo ano yung hobbies niya, paano nagkakilala ganyan, ano yung trabaho mo. Parang ganon. So, yun yung mga iniisip ko. Kaso parang nangyari, pag tinatanong ko yun, sagot, tapos na. So, parang hindi rin, Hindi natural. Hindi natural. Parang hindi nag-unfold yung conversation. Parang extend yung parang kung saan kayo nagsimula, mag-follow up questions, yung mga ganon. Kasi kaso nangyayari sa'yo siguro after nun, okay. Minsan, naisip ko tuloy, minsan hindi lang pala pwede kanta o sayaw, bigla mong crossover Pag wala ka na mag-isip, okay, dakdakan mo mag-gold yan, oy! Watch out! Randy Orton. Yun agad, mabubuhay agad yung, ma-alive agad yung ano. Tama. Na may mga pero di ka na niya, pero depende. Di ka niya kakausapin ulit. Depende. Pwede. Depende rin sa parang personality mo. Dati rin kasi, kahit naman na introvert ako, kahit na extrovert ako, ano pa rin, may mga times na nahihiya rin ako na nafe-feel ko na parang, ano na kaya sasabihin ko. Pero mayroon kasi akong isang friend na na-meet nung college, na sa kanya ko natutunan na parang, lahat ng bagay, itanong mo lang, kahit weird na bagay, itanong mo lang. Kasi, hindi naman kasi talaga kayo magkakilala. Actually, kung ano yung nafe-feel mo na awkwardness, nafe-feel din niya. So, kung magsalita ka, okay yun for both of you, di ba? Parang Si Stel, So parang ko talaga. Sige, sabihin mo na yun. So parang kahit gaano ka weird yan, I mean syempre yung appropriate pa rin, kahit gaano ka weird, pwede mong itanong kasi yun nga yung first stage, getting to know each other. So kahit weird, gusto mong itanong malaman sa kanya, at least ma-feel niya, parang willing talaga siya makipag-usap. Speaking of making new friends, actually meron ngayon na parang hindi naman siya usong tanong pero topic talaga siya lately. Maraming vloggers akong napapanood na parang tinatanong din sa kanila to, yung tungkol sa cutting friends. Cutting ties with friends. Cutting ties with friends. Parang yung mga close mo before, syempre ngayon dahil hindi mo nakakasama and somehow may nafe-feel ka na parang nagiging toxic sila dahil hindi mo na sila nakausap. Parang pinapa-feel nila sa'yo na nagbago ka na. Parang ganun. So, parang nagiging kasi siya, usapan kasi siya. So, what's our take on that? For me, people come and go para sa akin. Gagawin ko muna yung lahat para maayos bago mag-cut ties. True. Kuwari sa inyong 5. Napipilitan lang talaga ako. Bakit di mo pa i-cut? Hayop ka. 4 lang pala. Lagi kong inaalala yung sinasabi ni Justin na meron siya sinabi sa letter na Wow. Yung sa isang Get in the Zone album natin or parang baka message natin na parang always try to find the beauty or the good side people. Of other, Kaya parang nagkakamali yung mga tao ngayon. Iniisip ko. Kasi since nasa isang team tayo, lagi ko iniisip na hindi niya sinasadya or hindi niya gagawin intentionally na sakta ng bawat isa sa atin, kumbaga ganun, parang okay, ganun. Kaya nangyayari ko kasi may pinagdadaanan siya or hindi ko alam, baka hindi lang nagkakaroon ng maayos na communication, ganyan. Pero yun, ever since na sinabi ni Jayon, parang yung tingin ko sa mga tao. Tsaka nakausap ko rin yung mga staff before. Kasi kung hindi sa SB19, kasi tayo yung may engagement lagi. So, kung may sama ako ng loob, lagi kong titingnan kung valid ba yun, valid. Tatanong ko sa mga staff, tama po ba na may inaisip ako na ganito? Okay ba to? Or, hindi pala okay. Parang ma-feel to. Ma-feel ko ba to? Ano ba dapat kong gawin? Parang ganun. Tapos, yun, buti na lang. Maraming tao rin na nakakausap na mababait talaga na tutulungan ka. Good insight.
Ikaw ba may gusto ko sabihin? Well, siguro yun before nga, parang malaki, napansin ko sa sarili ko, malaki yung pinagbago ko in terms of sa ugali. Kasi dati nga, napansin nyo, lagi akong neutral. Pag merong argument, may pagtatalo, lagi akong nasa gitna. Kasi parang... Nasa gitna ka rin ngayon. lagi kong iniisip yung parang may reason kung bakit ito yung gusto nung isa, may reason bakit ito yung gusto nung isa. So parang, paano ipagka-come up in between yon. Tapos nung sabi nyo na matuto ako magalit, matuto ako magano. So nagtataray na rin ako madalas. Parang naisip ko, ewan ko, hindi naman siguro yung good, di rin naman Hindi siya bad. bad eh. Parang it's a way. growth. Kumbaga, kung maisipin mo, pag nagluluto ka sa bahay, kailangan lalabas yung usok mo. Kasi pag napuno yung usok yung bahay, yan yung mga ngamoy. Kaya pala labas ka na labas ng usok. Hindi, pero isipin mo, di ba? Totoo naman yun. Analogy na, tututuran ko kay Kuya Jito. Kailangan may exhaust fan ka. Kahit na tinatanggap mo lahat ng amoy, kailangan nagpapalabas ka rin kahit papano. Di ba? Kung kain ka ng kain, so uutot ka rin dapat, parang ganun. Ilalabas mo rin. Parang nasa about ganun, sarili mo yan, hindi napapasok sa loob mo. Hindi na rin pumasok sa utak mo na ito yung ginagawa nila. Kaya nga 'di ba minsan yung ibang din, masama din talaga I always masama binabottle up yung Masama talaga. Pero ayun nga, parang dati, lagi lang ako neutral, ko iniintindi yung situation ng bawat lahat. Iniisip ko yung good side ng lahat. Tapos, nung nung magkakasama na nga tayo, parang nag-grow na rin ako na-identify ko na rin na, parang dun ko unang naisip na parang nakikita ko na yung mga bad intentions ng mga tao na parang mas nagigets ko na okay, hindi lahat goods, lahat ng may good purpose. Parang or parang ibig sabihin, need mo rin punahin yung negative na yon sa kanila para matuto sila. Kasi tulungan kayo parang gano'n. Pero honestly, yung change na yon medyo Cutting ties. Parang yung change na yun mahirap kasi syempre yung mga kaibigan, yung mga taong nakikitaan mo, ayaw mo ring ma-offend. Parang minsan pag inisip ko, pag sinabi ko yun or ginawa ko yung hindi nila gusto, parang ang feel bad yung mafe-feel mo na parang parang ang sama ko or baka nasaktan siya or something. So parang ayun, parang minsan nung time na yun, naiisip ko rin na sana hindi ko na lang ulit nakikita yung mga masasamang bagay, parang ganun. Pero since nga as nag-grow, parang mas nagigets mo na lahat nung nangyayari na. Minsan kailangan mo talagang magsabi ng masakit na bagay sa ibang tao or parang makita lahat ng bagay. Hindi naman kuwari ayaw mo yung tao tapos ayaw mo na lang, ayaw kong bala ka na dyan. Siyempre may reason kung bakit. Kasi hindi na healthy sa'yo. Yeah. So parang okay pa na sabihin mo na lang na ito yung ayaw ko sa'yo. Sorry, ganyan. Actually, alam mo, naalala ko bigla, alam ko na yung trigger point ko, yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. Yung muntik na kayo magsunto kay Ken. Yung hindi ako pumasok ng ilang araw? 3 days ba? Talagang contemplate ako. Man, tas hanggang ngayon kinakahiya ako na nag-action ako ng gano'n, nag-isip ako ng gano'n. Kahit ako din naman. Na parang sabi ko, petty, sobrang petty. Bata, parang pwedeng pag-usapan. Dahil lang sa face mist. Dahil sa face. Mahirap pa kasi tayo nun. Mahirap pa tayo nun. Pero ngayon, bully kayo, Billy ka. Pero alam mo, parang pagbalik ko, parang, yaman ni Stel. alam mo, parang hindi ako makakapasok. Alam kong hindi ako makakapasok hanggat may dinadala ako sa dibdib ko. Kaya hindi ako pumasok ng ilang araw. Nag-hug pa kami ni Pablo yun hanggang sa mga di ba? Pagbalik ko sa office na pasok. Men, sorry. Asag. That's okay na. Sabi sa akin ni Pablo, still, kausap tayo sa labas. Labas kami office. Sabi niya, sorry. Pero that's the best thing you can do to para alam mo minsan sobrang hirap gawin nun. Alam mo nakakahiya. Sobrang hirap gawin. Pero after kong gawin yun, I'm free. Free. Takes a lot of courage din para magawa yung mga ganung bagay. Nanginginig tuloy ako ngayon. Naalala ko na naman. Good thing naman for me. Wala pa naman akong na-experience na gano'n. Parang toxic friends. Wala pa naman. Pero ang masasabi ko lang dyan, parang kung nakakasama na talaga for you, kung feeling mo naapektuhan ka dahil sa mga taong yun, and feeling mo hindi sila nagiging reason para mag-improve ka pa, edi mas mabuti na sigurong
alam mo yun, mag-usap kayo na iset nyo na parang, okay, kung ganito lang rin naman, di tayo magsusuportahan na sa friend. Baka pwedeng maging unknown na tayo sa bawat isa. Parang ganun. Parang impasse talaga na hindi kayo nagkasundo. Oo, kasi kung ikaw, willing ka to support that someone, and then yung friend mo na yun, parang, ang laging tingin sa'yo is, masama talaga. Parang hindi, kinalimutan mo na kami kasi ganyan-ganyan. So parang ang hirap rin naman parang makipag-usap pa, ayusin pa kung ganun. Pero yung bagay kasi na yun, parang sensitive siya nga pag-usapan. I mean, hindi naman pag-usapan. Sensitive siyang mangyari sa magkakaibigan talaga. And mahirap siyang lutasin. Parang ganun. Parang naisip ko lang din sa atin sa as public figure. 'Di ba may cancel culture nga? Parang in a way kasi friendship din yan with the public. Kumbaga, let's say, syempre, kailangan lagi tama yung ginagawa mo. Pero parang naisip ko lang na parang sobrang toxic din pala nun. Kasi, syempre, di ba, kuwari, lahat naman tao nagkakamali, may nagagawa na hindi nila alam kasi hindi sila nag-guide. Tapos, pag may nagawa kang mali, parang automatically cancel ka sa mga tao. Parang cut ties ka sa mga tao. So, parang gusto ko lang din bigyan ng light yung cancel culture na parang give chance din. Parang give chance din sa mga tao na hindi naman tayo, lahat naman tayo nagkakamali. Kasi sa totoo, isipin mo sa office work mo, baka pag nagkamali ka, gusto mo fired ka agad ng boss mo. Parang hindi naman fair yun sa... Kasi sa totoo lang, ang tao naman natututo sa pagkakamali rin nila. So parang... Maliban na lang kung paulit, di ba? Kung paulit-ulit, ano na yun? Gets nyo na yun. Pero kung yung one time na magkakamali ng isang tao, tapos parang kung sirain nyo yung tao, parang... alam mo yun, napakalaki na nang nagawa niya. Parang mahirap. Yung sa cancel culture and cutting ties, feeling ko it's a different thing. Yung cancel culture talagang medyo... Yung cutting ties, pwede mo namang, let's say, pwedeng mag-move on kayo with your own life, ganon, hindi naman kailangan mag-away. Yung parang cancel culture, medyo lahat public. Affected, lahat sinasabi nila. And with the cutting ties naman, the friendship, ganon. Ako, strongly agree ako dyan. Kasi... strongly agree? Strongly agree na mag-cut ties with friends. Kumbaga, sa kakabuti mo as a person. Kasi both parties. ako, parang dami na, yun nga, sabi mo nga, people come and go, di ba? Parang dami ko na naging kaibigan at dami na nawala. Yung mga totoong kaibigan hanggang ngayon, nandyan pa rin naman. Yung mga naiintindihan ako, ganun, nandyan pa rin naman. Pero with the people na parang, syempre, ako marami rin ako napagdaanan na parang, katulad sa'yo, kanina diba, meron kang kinat din na feeling mo nakaka-affect na siya sa'yo, sobra. And meron din ako, honestly, medyo mga recently nga, marami ako na-experience na parang, may mga tao pa nagsasalita behind my back na hindi nila alam, nakaka-affect na pala ng malaking part sa buhay ko na parang may nasisira na sobrang laking part ng buhay ko, ganun. And syempre hindi ko naman kailangan i-share pa sa lahat. Kumbaga, ito yung part of me na hindi alam ng mga tao na yun. And pero syempre para sa ikabubuti ko, I would move on with my life. And of course, kung okay naman, wala naman naapektuhan na iba. At kung nag-agree naman kayo pareho, 'di ba? Lang kayo. We go on with your own na lang. Parang lang din yan eh. Masasabi mo na phase or parang ladders na kailangan mo ma-experience para magka-move on ka sa susunod na level. Di ba? Parang kailangan mo rin minsan na kung hindi talaga kayo same environment, hindi talaga nagkakaintindihan, minsan talaga kailangan nyo i-let go or hayaan na muna baka in the future maging okay kayo, di ba? Pero for your own sakes, for everyone's sake, parang maging muna, kumbaga let it go. Wag mag-focus kayo sa i-focus mo yung energy mo sa mas maayos or mas magiging productive ka kaysa doon sa mga problem. Sabi, yun nga, yung problema na nga, problemahin mo pa. Sabi nga ni Elsa, let it go. Can't hold it back anymore. Pero naniniwala ka rin na time heals in mysterious ways. Time heals in mysterious ways. Hindi, pero diba? Parang dati, nagkaroon din si sister ng face na talagang nag-detach siya sa atin. Pero, naman, proud na ako dun eh. Time heals. Time heals everything talaga. Time heals once ba? Yun. Basta yun. Tapos, may share lang rin pala ako. Parang, tungkol sa friends. Kasi, hindi nakasalita. Ayaw mo i-share kung anong lasa ng mga kinakain mo? Vinegar. Tungkol sa friends, kasi parang yung ibang friends ko, masasabi kong true friends. Kasi, kahit nasa ganitong
career tayo. Alam mo yun, sobrang busy natin. Hindi ako nakarinig sa kanila ng parang, grabe, hindi ka na nagme-message, nagbago ka na, ganun. Kasi may mga iba akong, alam mo yun, mga friends na parang, ang sinasabi nila, parang, bago ko na. Parang, porket artista ka na, kinalimutan mo na. Yung word na kinalimutan. Well, in fact, ang sinasabi ko sa kanila, hindi naman sa nakalimutan kayo. Parents ko nga, bihira ko na lang ma-message. Tapos, kayo, ini-expect nyong makapag-reply pa ako. Kasi nga, grabe. Parang na-judge ka na kagad sa simpleng hindi lang pag-reply. Parang ganun. So, sabi nga lang, sad lang. Parang ganun. the bestest of friends, kahit na hindi magkontakan ng 1 taon, 2 taon. Pag nagkita, jive agad. Yun ang malulupit. Pero may question ako about friends. Parang, ano ba ang level of friends consider mo na friends kayo? Ikaw lang makapagsabi nun. Kasi, sa ano mo? Parang iba pa ba yung friends sa kakilala? Siyempre, sa acquaintance yun Di, kasi merong mga tao na parang sabihin, ay friend ko yan si ano, pero kakilala niya lang pala. Di ba parang friend na nakapag-usap kayo for a few, nagsama kayo for a few days. Parang ko-consider mo na as a friend ba yon or acquaintance? Depende kung yung friend mo dilulu. Bakit? Naamoy niya na ba utot mo? Pag di niya pa naamoy, di mo pa siya friend. Promise, sige. Ikaw kasi, ba? Uutot ka ba sige, iutot ka ba sa harap ng nung acquaintance mo lang? So yun ang patunay. Malalaman mo na kaibigan mo siya pag okay lang umutot sa harap. Tama. Pag nautangan mo na. Pag okay ka nang, pag nahiya ka, hindi pa kayo friends talaga. Getting to know pa lang or something. Dapat pag ipaparinig mo talaga sa kanila. Hindi. It's a point. Actually, may point siya. Pero meron din yung iba, pag na-friend ka na, feeling niya, friend ka na kayo. Pero ikaw, feel mo, hindi mo siya friend. May ganun eh. Kasi hindi mo naman, yung iba talaga naturally, yung personality nila, uy, magkaibigan kami, ganyan, ganito. Kasi yun yung feeling niya na-receive niya. Pero yung sa'yo, may ganito yung boundaries mo, ganito yung hindi niya pa nare-receive. So, hindi niya pa nare-receive. Kung gusto niya maging friend si Pablo, kailangan maututan muna kayo. Uy, ikaw, masabi mo? Nakikinig ako. Andito ka para magsalita. Hindi, I mean, anong tingin mo dun sa cutting ties? So far, sa akin wala naman akong kinakat ties. It depends siguro sa vision natin bawat isa, kumbaga. If iba yung vision mo, iba yung vision ko, doesn't mean na makikipag-cut ties ako sa'yo. I respect your decision or anumang paniniwala mo. Respect mine as long as wala namang Magkita lang tayo sa finish line, no? Kumbaga, dahil nung sinabi mo kanina, madami akong friends na hindi ko na kinakausap, but pag nakita kami, yung closeness namin, never nag-change. Diba? Pag umuwi ako sa amin, 3 years ako din nakakaway, pero pag umuwi ako sa probinsya, yung closeness namin ng friends ko, never nagbago. Kahit ngayon, babot na ako as a music artist, diba? Alam nila na, uy, grabe, sikat ka na, pero binubuli pa rin nila ako sa mga salita nila. So, ganun. So, never nagbago. I mean, normal naman sa amin yun. Ganun mga salita. So, normal pa rin naman. So, sa akin naman never. Pero, masaya, di ba? pagdating sa cut tie siguro, parang, it is what it is, bro. It is what it is. Kumbaga, may circumstance na, pag yung tao toxic na, tapos hindi na siya efficient para sa'yo, he's not helping you anymore pagdating sa pamumuhay mo. Pag wala ka nang na-learn talaga sa kanya na parang wala ka nang matututunan. Dragging diba? Na. Kumbaga parang ganun. Tapos tinatry mo pa siya i-help. Tapos he's not helping himself then. Pangit na yung ganun. Parang kumbaga naging dependent na siya sa'yo. Kumbaga wala na yung give and take nga. Parang diba, may adjustment sa'yo pero walang adjustment sa bumper. Kumbaga, pero depende pa rin Meron kasi hindi rin pwedeng iwan mo na lang bigla. Kausapin mo. Tapos pag... So, depende rin sa level of closeness. Depende rin talaga. May closeness kayo. Parang pag okay, pag talagang close mo, ma-adjust. Pero pag hindi naman siya relevant, bakit di ba? Speaking of finish line, alam mo, meron akong umabot ako sa ganyan levels. Dati meron akong super close friend, best friend. Tapos din na kami talaga nagkakasundo kasi parang may gusto siya na future ko na hindi ko naman gusto. Kino-control na yung buhay mo. So, ayun, nag-ending kami. Sige, kita-kita lang sa finish line. Paunahan maging successful. Yun din yung isa mga bagay na na
hindi ko rin talaga gusto yung, kumbaga, may vision yung tao para sa'yo. Hindi, may sarili akong vision eh. May sarili akong path na gustong tahakin. Sila rin, yung vision, may sarili vision. May tropa rin tayo Ever na vision. gusto nila yan, gawin nila. Di ba? Vision. Ever na gusto nila yan para sa akin. Mga tropang vision. Siguro gawin mo nila sa sarili mo kung ano, di ba? Parang gano'n. Totoo naman Totoo, yan. yung frustration. Tsaka, nila. alam mo, ang pinakamasaya sa buhay, yung gigising ka, wala kang sama ng loob. Yung, ang saya talaga niya, promise. Parang, meron kasi ako dati na kinikimkim na sama ng loob, pero nung nawala yon, grabe. Humaba yung buhok mo, no? Sobrang productive ka sa mga bagay-bagay. Yung mga tao sa paligid mo, parang feeling mo, ang saya-saya lagi. Parang ganon. Parang, ang gaan sa pakiramdam. Kaya nung nag-alis lang kayo dati, kinimkim ko yun, yung sama ng loob ko eh. Nag-alisan kayo dati. Bumalik naman din agad. Ilang buwan? Wait, 3 weeks lang. 3 weeks. Bumalis sila. Tagal na. Matagal Umalis na sila. yan. Tapos, kasi pinag-isipan yun. Tapos sabi sa akin ni ano nun, sabi sa akin nun dati, sige dahil ikaw na lang natira, gagawin kitang solo artist. Wow! Tapos sabi ko nun, uy! Bumalik kayo, sabi ko nice. At Pero least. hindi natin napag-usapan ever yun, no? Hindi ka nagsasalita Sa next podcast, pag-usapan natin yun. Usually, sa experiences nyo, ano yung mga nagiging ka-close nyong tao? Sino? Or I mean, Alam mo, ano yung traits sa nila? totoo lang, kayo lang yung ka-close ko ngayon. Hindi, promise, wala akong masyadong ka-close na tao. staff. Ito yung college. Unlike Nung me, college always. talaga, wala akong friends. Talaga? Siguro may isa akong kaibigan na irregular din siya. Or dalawa. Isang babae, isang lalaki. Na yun lang yung nakakausap ko. Pero ngayon, hindi na ulit kami nag-uusap. Kayo lang nakakausap ko. Kaya pag nag-aaya ako ng parang, oh my God, wala na akong magawa. Parang lagi gusto ko naghanap ng magagawin. Ako, marami akong friends, yun sa akin. And, siguro yung common trait, mga naglalaro din. Kasi, mostly, marami akong super close ko na kaibigan na hindi ko pa nakikita ever, personal. Pero sobrang tagal ko na sila kaibigan, bago pati yung SB19, bago pa lahat. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin kami, ganun. Yung mga closest friends, nga pala, meron din pala ako. Pero, hindi sila sobrang close friends eh. Parang ano lang. Friend. Malabas ka ba sa bahay nyo? Wala ka ba kababata? Wala. Siguro kasi ko dati, 'di ba, parang sobrang introvert ka rin dati, 'di ba? Ano talaga ako. Ngayon ka lang Sumasayaw ka kasi saan? Hindi, parang iniisip ko nga, ang lungkot nga ng buhay ko, no? Parang ano. Hindi naman. Ang tanong lang naman, ano yung traits ng Pero yung mga kapatid ko, yan, lagi kong kasama ang mga kapatid ko. usual trait ng mga nagiging ka-close ko, parang corny din usually ka-similar ko na parang Low-key yung parang hindi masyadong Flashy. nag-iisip ako ng kaibigan ko, wala ka maisip. Talaga ba? Wala talaga. Ako, dami akong best friends. Mostly naman ng mga nagiging friends ko. mga deserve. Hindi. I mean, kasi pagka nagkakaroon kasi ako ng friends, hindi ko agad tinitingnan kung ano yung personality ng tao. Parang, kasi sa umpisa naman, pag nakikipag-friends ka, syempre may hiya ka. So, nahiya ka ipakita agad kung sino ka. Pero, as time goes by, dun lalabas talaga kung paano siya makikitungo sa'yo, paano kanya i-handle. Kasi sa mga experiences ko, lahat ng mga kinuklose ko, nagugulat or parang napapagod sa akin. Kasi parang, Energy mo up top. parang nakakapagod ka naman kasama. Laging ganun yung nakuha ko. Pero hindi ko siya tinatanggap as negative kasi at the end of the day, sinasabi naman nila na next time gusto ko ulit kasama si Stel kasi ang saya. Parang ganun. As an Actually, introvert. ganyan nga ako sa inyo. Oh. Ganyan din ako sa iyo. Kanino ba talaga? Hindi. I mean, hindi ako, kumbaga kare. Kasi diba, kare, very active ka sa life. Meron point na gusto ko lang magkulong sa kwarto. So, parang hindi ko naman sinasabi na nakakapagod ka, pero parang rest muna ako kung hindi ako makasama. Parang may mga tao kasi may mga social battery na uubos eh. Ganon din ako, nauubos yung social battery. Kaya ako laging kasama si Stel kasi pag hindi ko na kaya, si Stel sumasalo ng kuwari gusto kong lumabas pero ayoko makipagkausap. Kuwari may meet ako. Kuwari, yung mga family ko RM? dito, hindi kuwari, promise, kuwari meron akong relatives dito, yung mga tita ko sa ibang bansa. Pag imi-meet ko, gusto ko sana isama si Stel. Si Stel, Kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa mga relatives ko. Parang si Stel, kaya niyang makipag-converse with everyone. Na-enjoy niya. Parang win-win situation. Tama. Eating sa two mga- birds in one stone. Oo. So, mga Kasama mo na si Stel. Mga naghahanap May po dyan, parangga ka pa. contact niyo po ako. Tapos ayun nga, sa mga friends nga, hindi naman sa non-nego, pero automatic naman yun yung respect sa bawat isa. Yung pag
respect ng kung ano yung ayaw ng isang tao. Syempre, dapat alam mo yun. And ako rin naman, kung yung isang tao gusto ko siya maging kaklose, syempre automatic alamin ko yung gusto at ayaw niya. Yung mga gusto niya, syempre, isusubukan ko na impress siya, parang, ito friend, ginawa ko to kasi gusto ko na maging kaibigan. Pero not to the point na pupush ko yung sarili ko kahit ramdam ko dun sa tao na ayaw niya ako maging kaibigan. Di ba may mga ganun naman tao? Parang, maganda yan sa tao. yung lalapit ka, pero ma-feel mo na ayaw sa'yo nung tao. So, ba't mo pipilit sarili mo? Pero ito, aminin nyo, meron talagang isang tao na kahit hindi nyo pa siya nakakausap, hindi nyo pa siya nakakasama, nakikita nyo palang ayaw mo na agad sa kanya. Meron. Di ba? Meron. Parang alam mo, masamang influensya to. Parang ramdam mo na agad. Malayo pa lang na naamoy mo na. Ako kasi nabanggit ni Stel na yung sinasabi, ano yung sinabi mo? Ano yun? Yung parang sinabi yung trait, yung ayaw mo, at gusto. para may adjust yung sarili. Or kasi syempre gusto mo, tinetreasure mo yung friendship. So, in order for it to work, kailangan i-adjust niyo yung bawat isa. Actually, nagkaroon tayo dati ng open forum. Pare, di ba, naasar ka namin dati. Tapos may sinabi ka na ayaw mong naasar ka na gano'n. Every time na naiisip ko yun, talagang hindi ko na parang alam ko na aware na ako na ayaw. Wag gagawin 'yan. Wag gagawin. Hindi kasi maganda siyang kumbaga at least alam mo na sa sarili mo na. Kasi normally pag friends, nag-aasaran lang 'yan. Pero kung ayaw talaga ng friend mo na ganun, kung sinabi sa iyo, edi mo gawin, di ba? Respect lang, treasure lang. Actually, naman tama. Ikaw, Ken. Anong usually yung trait ng mga nagiging ka-close mo? Or magiging nakikilala mong friends, ano yung mga trait nila na similar or common ground? Same siguro ng same kayo na vibe. Baga parang gano'n din, same ng hilig. Tapos, parang nagtatawa na kayo sa mga bagay na very nonsense naman na mga bagay. Para kumbaga, yun kasi minsan pag nonsense na bagay, parang nakakatawa din eh. Natatawa kayo. Kahit walang kabuluhan, pero alam mo, natatawa kayo. Pinag-uusapan natin lagi nonsense. Diba nonsense? Diba? May papapanood na video sa TikTok na parang kailangan mo na lang tumawa para kay Ken. Ganun siya. Hindi, pero alam nyo, madalas yun ngayon nangyayari sa atin. Hindi bihira tayo nag-uusap na seryoso kasi puro nonsense yung pinag-uusapan natin. Kasi seryoso na yung trabaho natin lang. Kaya napakasaya natin eh. Kaya sakto-sakto dito si Justin, mapaka-corny talaga. Okay lang. Pero ikaw ba, Justin, pag sinasabi namin corny yung joke, okay lang sa'yo? Parang naka-compliment nga ako eh. Sa tingin ko. Successful! Ano din si Ja? Proud siya, gano'n. Proud. Pero, grabe, no? Pero sa atin siguro corny sa atin, pero sa ibang tao hindi, di ba? Kasi tumatawa pa rin talaga yung mga tao. Iba-iba naman kasi humor na nabuild niya na yung ano niya. Iba-iba rin kasi humor. Kumbaga, ano na yan? Kumbaga, pwede na tayo estatwa. Alam mo, parang iconic din siya for me. Iconic. Hindi, kasi isipin mo lahat naman ng yung mga greatest people na may mga rin naman yun. Kuwari, yung gloves ni Michael Jackson. Yung legacy ni Ja eh. Mag-isa lang. Pero si Justin, pag hindi siya nag-corny joke, hindi kompleto. Wala Justin. Pag hindi si Justin yan. Pag nakakatawa yung joke niya, ay hindi si Justin. Yan. Hindi ito si Justin. Alam mo na agad eh. Totoo na. Grabe kayo. Bawal na ako mag-joke na nakakatawa. Friends. Ano. Dami ko palang friends. Halata naman sa iyo eh. Parang kahit saan ako pumunta sa Pilipinas, may friends ako. Like sa Cavite, may friends ako. Sa Taguig, may friends ako. Sa San Juan, may friends ako. Sa Iisip pa rin ako. Las Piñas, may friends ako. After ko ng college, SB19 na din kasi agad. Ay, lakas! Di ba? So, mga friend natin, Bawiin. sina Jello, sina JP, yun lang. Trainees. Bawiin kasi after college mo na nag-audition ka kaagad eh. Oo nga, bukod doon, wala na. Nandito naman kami. Ay. 5. Uy, 5 kami. Di ba sabi mo? Paano tayo naging close sa isa't isa? Totoo naman eh. Totoo nang pilit lang. Kasi nandito kami, ano pang gagawin namin, di ba? Totoo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, parang noong una, ayoko talaga. Kasi, syempre, iba-iba yung ugali, iba yung Sobra. Pero sabi nga ni Justin, kumbaga, iba-iba naman din yung pinanggalingan natin. So, May iba't ibang para sa akin din, pipili ka lang ng tao na kasamahin mo habang buhay. Parang para tayong kinasal ng 7 years, parang ganun. Parang isipin mo, hindi, kaya nga minsan, hindi ko rin magets yung concept ng diborsyo, tsaka annulment. Kasi yung vows nila is, to take and thin till death do us part. So, ibig sabihin, through highs and lows, magkaroon man kayo ng problema and disagreement,
dapat i-workout nyo. Death will, Parang that's ganun the yung only way to relationship separate kasi. you. Like, Parang kahit na sira ulo ka, bakit di ka nagpa-practice or hindi ka nag-ate? Unless nagpapatayan na tayo. Unless parang parang brother pa rin, parang okay, iintindihin ko siya kasi parang it's also my obligation as his friend and as his teammate. Wala na, tayo na lang nandito eh. Parang tulungan na lang natin isa't isa. Wala na akong iba eh, friends. Dami naming ayaw sa isa't isa eh. Sobra. Sabihin mo. Sabihin mo. Madami nga. Okay, one trait na ayaw mo sa isa bawat isa. Hindi, ako yung tatanong. Ano pinakain niya sa akin trait? Ako dati meron. Ay, meron ako. Ano? Sige, isa-isa mo na. Sige. Ako. Sige. Ako dati meron. Masyado ka dating... And that's a wrap. See you on our next episode. Laging tandaan, lahat ng to, Atin